Sige pa tayo mag-pray. Father, we thank you for tonight is a night of victory sa aming mga buhay. Ngayong gabi ay gabi ng iyong salita na kung saan magbibigay sa amin ng kalakasan, pag-asa, lalo tigit, karunungan upang magampanan po namin ang purpose na itinalaga mo sa amin. We thank you, Holy Spirit, for guiding us, giving us the instruction, telling us the things that you wanted us to do. Salamat po sa biyaya, hallelujah, ng iyong mga salita na mula pa umaga ay amin na pong nakakain at patuloy na namemeditate upang ang gawa ng kaaway hindi makapasok sa aming mga puso. At ano man, Panginoon, na gawa namin na hindi nakalugod sa iyo, mga nasalita, Panginoon, ay amin pong inihingi ng kapatawaran at patuloy na pagkalinisin kami ng iyong banal na dugo at ng iyong pag-ibig. Salamat po, Panginoon, sa iyo lamang matas na papuri, parangal at pagsamba. In Jesus' name, this all we pray. Amen and amen. Amen. Thank you po sa ating mga worshiper. Kamaya mo muna yung katabi mo, sabihin mo, friend. Thank you for coming. Praise God. Ayan. At we welcome ang ating first timer. May first timer tayo doon. Palakpakan natin si Lord sa ating VIP ngayong gabi. Thank you for coming, anak. And we pray that the Lord has great and mighty things sa iyong buhay. So ang pag-uusapan po natin ay three character of God towards us. Amen. Mayroong mga karakteristik ang Diyos, napakarami. Pero ngayon, tatlo lang yung ating pag-uusapan. And basahin lang uli natin yung verses in the Living Bible version, TLB version. Kasi medyo bumabaw or medyo nakarelate yung ating understanding dito sa TLB. Sige nga, anak. Wala kayong The Living? Okay, let me read. Kung meron po kayong Bible, kung wala, sabi mo meron kaming internet. So tingnan po natin ang The Living Bible version ng Matthew 22. Matthew 22 verses 1 to 14. Let me read it to you. So Matthew 22 verse 1, Jesus told several other stories to show what the kingdom of heaven is like. For instance, he said, it can be illustrated by the story of a king, who prepared a great wedding dinner for his son. Many guests were invited, and when the banquet was ready, he sent the messengers to notify everyone that it was time to come, but all refused. Amen. Sabi mo sa katabi mo, we do not refuse. We come. So he sent other servants to tell them, everything is ready and the roast is in the oven. Hurry! Kasi baka masunog ang roast. Ayan, nasa oven. Verse 6, but the guest he had invited merely laughed and went on about their business, one to his farm and another to his store. Roxanne, ba't natatawa ka? Verse 6, others are beat up his messengers and treated them shamefully, even killing some of them. And ano pang nangyari? Verse 7, then the angry king sent out his army and destroyed the murderers and burned their city. And he said to his servants, the wedding feast is ready and the guests I invited are not worthy of the honor. Now go out to the street corners and invite everyone you see. Verse 10, so the servants did and brought in all they could find, good and bad alike, and the banquet hall was filled with guests. But when the king came in to meet the guests, he noticed a man who wasn't wearing the wedding robe provided for him. Take a note that there is a wedding robe provided for the guest. And 12, ang sabi doon, friend. Hindi man nagalit na talagang, pero with respect pa din.
Buti walang my friend. Sabi niya, friend, he asked, how does it happen that you are here without a wedding robe? And the man had no reply. Then the king said to his aides, bind him hand and foot and throw him out in the outer darkness where there is weeping and gnashing of teeth. For many are called, but few are chosen. Amen? So dito po makikita natin, hallelujah, kung paano napaka-generous ng king. Na up to hanggang sa simula, mula sa simula hanggang sa pinakadulo ng celebration, lahat ay kanyang iprovide. Sabi mo sa katabi mo, mula sa simula ng iyong buhay hanggang sa dulo, provide ni Lord. Amen? Kaya nga lang kung makikita po natin, meron talagang mga tao o merong mga character dito na instead na lumapit ay nire-refuse ang itinutulong ng Diyos. Alam niyo po minsan sa buhay natin, yung may mga sitwasyon tayo sa buhay na akala mo hindi maganda para sa iyo, pero yun pala yung way ng Lord para makatulong sa iyo. Kasi ang mindset ng tao, ang gusto niya lang palagi ay yung umaayon sa kanyang sitwasyon. Amen? Ang gusto lang ng tao palagi ay yung nakakagaan ng kanyang kalooban. Pero alam niyo po, may mga kilos din ang Diyos na maaaring hindi ayon sa iyong puso, pero makakabuti naman sa iyo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, ang lahat ng plano ng Diyos sa iyo ay makakabuti sa iyo. Kaya nga ang gusto ng Panginoon, nalalaman mo yung plano niya. Amen? Na-discover mo by His words, by your meditating of His words, nililid ka ng banal na Espiritu na kahit na ito yung situation, maligaya ka pa rin. Amen? Sabi mo sa katabi mo, maligaya ka lagi. Sabi ng iba, pag wala ka daw trabaho, ay naghihirap ka or hindi ka pinapaboran ng Diyos. Sabi nila yon, amen? Mas pabor nga pag wala kang trabaho. Bakit? Ay kumakain ka, nakakatulog ka, nakakagala ka, wala kang trabaho. Di ba favor yon? Praise God. So kaya po ang Diyos, hindi ho natin talaga maka-question all His ways. Hindi talaga natin madadoubt ang lahat ng kanyang mga ginagawa sa buhay natin. Ang gusto lang ng Panginoon, magtiwala tayo, manampalataya tayo. So, ito pong yung kwento dito is just like, alam nyo ba na ang gusto ng Lord palagi tayong naliligtas? Kaya nga yung last month na natin, nakailang ulit tayo ng kantang safe. Amen. Ligtas na ligtas ka kay Lord. Tagalog, English, Tagalog, Bisaya, Ilonggo. Katayin natin yan ng pang-Indian. Kasi ang gusto ng Panginoon palagi ay nasa mabuti tayong kalagayan. At alam niyo po, katulad ni Moses, kung kaano kamahal ng Diyos ang mga Israelites, if you can remember, sinugo ng Lord si Moses doon, di ba, sa Egypt. At mula doon, dineliver sila out from the bondage ng mga Egyptian. Just like Jesus, He came to save the nation of Israel. Alam naman po natin na si Jesus ay dumating talaga para sa nation ng Israel. Kaya nga lang, marami ang nag-reject kay Jesus. He came to His own, but His own do not accept Him. And nireject pa siya. Pero yung rejection na yon ng mga Israelites, napabuti para sa Gentiles. Amen? Dahil pag-reject nila, siya namang pagtunghay ng Diyos sa atin. Amen? Sabi mo sa katabi mo, bawat rejection mo, may nagbe-benefit dyan. Amen? Minsan nire-reject natin, pero may ibang nagbe-benefit sa nire-reject natin. O kaya naman, nare-reject tayo, pero di nila alam na yung pagkaka-reject sa'yo, magbe-benefit sa'yo. Amen? At ito po yung kwento na kung saan ang invitation ng king, amen, sa mga
talagang imbitado ay nireject nila, pero nakabuti para sa marami. Amen? So, naalala ko lang nung umuwi po ako ng after ng COVID, di ba? Ang tagal nating And nung sa ordination namin, nagpa-Thanksgiving ako sa family namin. Kasi talagang naging heart na namin yung buong pamilya, makasama natin sa Lord. Amen? At naging excited po ako, nag-invite ako, pumatay kami ng lamok at saka langaw. Kasi nilalamok yung aming lugar. Hindi po. Nag-order ako lechon. Oh, isang buong lechon. Kalungkot lang, nung uwian na, pinag-awayan pa yung ulo. Pero okay na, bati-bati na uli. Ayan. Nagpaluto kami, tapos yun nga, nagrenta kami ng lugar. Talagang niready namin para sa mga family and friends. Close lang. Nag-invite din kami ng mga pastor. Si pastor doon, nandun. Pati yung mga pastor namin na mga kamag-anak. Meron na pala kaming mga pastor na kamag-anak. At nagpa-bless din ako, as a blessing na rin. At alam nyo po, minsan sa mga ganyang invitation, meron ka talagang inaasahan na, alam mo yon, yung kung sino yung in-invite mong yon, talagang ina-expect mo na darating sila. Kasi love mo di ba? Mahal na mahal mo at gustong-gusto mo, alam mo kung ano yung inihahain mo sa kanila. Hindi naman lason, hindi naman panis. Ano pa, di ba sa ibang handaan, umaming ka, sumakit din ang tiyan mo dati. Minsan may mga ganong handaan. Pero ikaw na nagpa-prepare, alam mo kung ano yung nire-ready mo and you're so excited kasi alam mo kung ano yung tatanggapin o mapupuntahan nila. Pero yun nga, talagang hindi lahat nakakarating. Amen. Pero hindi naman tayo nag-e-end doon. Gawa ka na lang uli ng isa pang invitation. Amen. Sabi mo sa katabi mo, pag uwi mo, mag-ready ka ng malaking celebration. Pag ganon, yung iba kasi ang mindset, pag umuwi tayo, nagkaka-reunion. Kaya lang problema sa Pilipinas, pag sinabi mong reunion, inuman, kantahan, karaoke, minsan, nandun yung, yung pag nagpa-swimming, ganyan, hanggang sa nagkakaanuhan na, nagkakasakitan na. Pero tayo, pag umuwi, magpakain ka lang. Oo, marami nang pupunta doon. Basta maghanda ka ng lechon. Mga 3. Mini lechon. Gusto naman ay kutsinilyo. Lechon kawali, puro kawali. So, ganyan po ang nais ng Lord sa atin. Because of the rejection ng mga tunay na ipinunta ni Jesus, doon nakakalungkot. Pero nang binasa ko ang Romans 11, basahin nyo na lang sa bahay, parang hindi pala ako dapat malungkot kasi at the end, mahal talaga ng Diyos ang Israel Sabi sa Romans 11, talagang pag ngayon man, nireject nila si Jesus, at the end, maliligtas pa rin sila. Ganyan kasi si Lord pag nangako. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, kung may pangako si Lord sa'yo, gagawin talaga niyan sa'yo. Kaya dapat ipagpasalamat natin lahat. So ano ba yung character ng Lord na nakita natin doon sa character ng King dito sa wedding banquet? Number 1, God cares. Ayan. God cares. So si Lord, He cares for His Son, Jesus Christ. Alam na alam po natin yan. Kaya nga sabi ni Jesus, di ba, Matthew 11:27. Matthew 11:27. All things have been handed over to me by my Father, and no one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son, and anyone to whom the Son chooses to reveal Him. Ganyan po mag-care ang Diyos sa Panginoon Jesucristo. Sinabi niya lahat, pinakita niya lahat, at itinuro niya lahat kay Jesus. And si Lord, pangalawa naman, that He cares is, He cares for us. Sabi mo sa katabi mo, the Lord cares for you. I don't care, sabi ng iba, but the Lord cares for you. Matthew 6:31
to 33. Ano po ang sabi? Alam mo na to kahit pikit. Sige nga, pikit nga tayo. Etsi, nakamulat yung isa mong mata. Okay, 1, 2, 3. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. What we will wear. 32. These things dominate my thoughts of unbelievers, but your heavenly Father already knows all your Amen. needs. Ang sarap nito. 33. Seek the kingdom of God above all else, and live righteously, and He will give you everything you need. Amen. Praise and glory to God. Alam niyo po, if we seek His kingdom first, everything else comes after. Amen. Pero marami kasi na other way around. Gusto mo na comes after before seeking His kingdom. Pero hindi po yun ang Bible. The Bible says, seek Him first and everything else shall be added unto us. 1 Peter 5:7 says, give Him all our worries because, ay maganda to, basahin niyo po. 1 Peter 5:7. Kanina, ako ay pumasok sa opisina. Kulong-kulo yung tiyan ko, kulong-kulo. Sabi ko, Max, kumukulo yung tiyan ko, Max. Pinag-pray niya ako, okay? Sige, babasahin natin. 1, 2, 3. Give all your worries and cares for God, for He cares about you. Kaya thank you po sa mga nananalangin sa amin palagi. Araw-araw, because God cares for you. Sabi mo sa katabi mo, God cares a lot. Not a few, but a lot. Okay? Ganyan pong mag-ingat ang Diyos. Hallelujah. Our Father cares also like a caring parents. Sino dito ang mga tatay? Happy Father's Day. Hindi pa tapos. Hanggang June 30. Very late na yung ating celebration. Pero every day is worth to celebrate. Amen. So sa Matthew 7:11, ang sabi na, may bago kayong favorite store. Matthew 7:11. Naalala ko tuloy yung mga pamangkin ko, Tita, ano yan alas 12, alauna. 7-Eleven, kahit po lakad. Lalabas kami, magsa-7-Eleven kami. Okay, basahin natin. 1, 2, 3. So if you sinful people know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give good gifts to those who ask? Ibig sabihin, yung mga masasamang ama, nagbibigay ng mabuti, pero masama yan, di ba? How much more yung mabuti ang hindi makapagbigay ng mabuti sa'yo. Kaya sabi mo sa katabi mo, lahat mabuti. Paggaling kay Lord. Amen? God take cares of us. Katulad ng isang magulang, kung paano niya tinitingnan ang kanyang mga anak, ganyan tayo iniingatan ng Lord. Kaya nga tinuruan din tayo ng Diyos na manalangin. Why? He meets all our needs through our prayer. Our prayer is our communion and communication with God. Kaya lang minsan, di ba, ito na nga lang yung time na para mag-communion kay Lord, ay nako-compromise pa ng either tulog or either FB. Marami. Pati ako, di ba? Lahat tayo, damay-damay dyan. Di lang kayo. Di ba? Minsan nako-compromise pa. Trabaho, sa sobrang dami ng trabaho. Pero yun nga, tinuturuan tayo palagi, ginigising lagi tayo ng Holy Spirit para yung heart natin ay palaging manalangin kay Lord. Number 2. So ano yung first character ni Lord? God cares. Number 2, God offers the best. God always offers the best. Sino dito na nakaano ng sale nung Eid holiday? Di pa the best yung sale na yun. Kasi ano lang 40%, 50%. Ang the best na sale kay Pierre Cardin, forever sale. 90%. Di ba? Alam nyo din. Okay. Ganon si Lord 90 sa Kanya, 10 sa atin. 90 sa atin, 10 sa Kanya. So sabi ng salita ng Diyos,
Okay, mamaya tayo pumunta sa word. So God offers the best. Basahin nga natin uli yung Matthew 22. Ayan. Verse 4. You can read it in ESV or NLT. Sige, okay. Matthew 22 verse 4. Ayan na naman yung fattened. Okay? Ready? 1, 2, 3. So he sent servants to tell them, the feast has been prepared. The bulls and fattened cattle have been killed, and everything is ready. Come to the banquet. Ano na lang ang gagawin mo? Pupunta ka na lang. Come! Yun na lang ang gagawin. All are ready. Nung una, hindi lang di ba, sino po dito yung nakaranas maghanda? Di ba minsan pag naghahanda tayo, tinitingnan mo ilang kaya yung bisita? Tama? Dahil according to your visitor, doon ka magluluto kung ilang kilong menudo, ilang kilong lumpia, kaldereta. Binabase natin sa kung ilan yung invited, tapos meron pang ganito ngayon, umuso na ngayon, RSVP. Alam niyo ba yung RSVP? Ana? Ha? Hindi ko rin alam. Hindi ko talaga alam. Pero naiintindihan ko pag RSVP. Ano yan? Kailangan mong mag-response. Respond ka doon dahil iti-treat ka as yung sure guest ka nila. Ayan. At yung iba ay inaano lang, parang reserved guest ka. Doon nila binabase ang kanilang ihahanda. So, minsan, yung handa natin, sakto lang. Di ba? Minsan, depende yan sa oras Kapag piyestahan, di ba? Pagkapahapon, mga busog na yan. Iba na hinahanap natin, alak na pagpahapon. Noon yan, amen. May miesta pa ba ngayon? So, dati, umaga, alam mo kung saan ka mag-aagahan, alam mo kung saan ka magme-merienda, bahay-bahay, pinupuntahan natin. At yung mga may bahay naman na naghahanda, alam nila kung sino yung mga bisita ng ganong oras. At alam nila kung ano ang capacity mo. Parang sa pastoral. Sino mga darating ngayon? Ay, si ganito po. Ay, alam na namin ang capacity ng kanin. Amen. Kanin lang. Sana magdala ng ulam. Oh. Kasi nga, ganun tayo nag-ready. Pero ito po, alam nyo, yung king ay hindi lang nag-ready para sa invited guest. Kasi, kung makikita nyo, di ba yung invited nila, ni-reject yung kanyang invitation, tapos inopen niya sa lahat. Tapos lahat ng yon nakakain. Amen? Meaning, nang maghanda ang king, lavish na. Lavish. Dating kumpanya ni Jessica, lavish. Lavish yung kanyang tinamasang blessing doon. Lavish meaning sobra-sobra na kahit na bumalik ka kinabukasan, may handa pa rin kami. Kahit na mag-take away ka, mag-sharon ka, meron pa rin matitira. Ganyan naghanda ang king. Kasi nga right after na malaman niyang ayaw dumalo ng mga invited, binuksan niya sa public. Kung ang king dito, bubuksan sa ating mga Pilipino ang handaan ng kasal ng anak niya kung sakali. Ilang lamb yun? Pagka naghanda sila. Ilang malaking, yung iniihaw nila? Ayun, oxen. Amen? So, ganyan po sila, ganyan. Remember that He also plans not only for those He invited. So the wedding banquet is prepared so much that even those who are not yet invited can be accommodated. Kaya, minsan, di ba, pag hindi ka invited, ayaw mong attend. Tama? Hindi naman ako invited. Nakakahiya. Kasi baka ako pa yung mas malakas kumain dun sa... At sabi mo, hindi naman kami kabilang doon. Ayan. Pero dito, nung ginawa ng hari, kahit hindi ka invited, in-invite ka. Amen. Number 1, for God offers the best,
Ang sabi niya doon, He said, it is ready. Alam niyo po, pag ang Diyos ang nag-offer sa'yo, hindi ka maiinip paghihintay. Naghihintay ka, minsan naghihintay ka pero alam mong may hinihintay ka. Hindi ito naghintay na tapos sabi on the way, tapos hindi na dumating, naligaw. Pero si Lord, He said, it is ready. Hindi mo kailangan maghintay, o kung maghintay ka man, marami siyang ipapakita sa'yo. No time of you will be wasted. Katulad ng mga invited, ang sabi nila, pupunta na lang kayo, let's go. Naka-ready na, hindi ka paghihintayin, lalo na mag-lechon. Ilang oras nagle-lechon? Ilang oras nagle-lechon si Papa to? 6 hours? Depende sa baboy. Pag medyo mataba-taba. So, no time of you will be wasted with God. Sabi mo sa katabi mo, walang masasayang na oras kapag ka nasa Panginoon. Amen? No preparation for you, just come. Number 2, He tells you what you are expecting, what you can expect. Sabi niya doon, Sumptuous. Ano yun? Dito sa ESV, ang sabi dito, fat calves and everything is ready. So sa Lord po, hindi, sabi doon sa ibang translation, the roast is in the oven. Fresh. Sino dito nakaranas na ng masarap kumain pag bagong luto ang kanin? At depende sa bigas. Kagabi lang pinag-uusapan namin. Kasi kagabi yung bigas namin matigas. Sabi na, nasabawan mo yan para lumambot. Ayan. So si Lord po, ang mga binibigay sa atin ay hindi tira-tira. Hindi yung napapanis. Hindi yung matigas-tigas na, o yung pwede pa bukas, hindi yung malamig-lamig, kundi sa isang mainit na handaan ng pagpapala ng Diyos ang nakaredy sa iyo. Palaging fresh, palaging bago, palaging nakahanda para sa kung anong pangangailangan mo, ganyang kabuti ang Panginoon. Hindi ka maiinip at hindi ka magdadoubt kung anong kakainin mo. Panigurado, pag ang Diyos ang nag-offer sa iyo, you will enjoy up to the rest. Ganyan po magpala ang ating Panginoon. Naka-ready yan palagi. Amen? Hindi yung kung ano lang yung iniisip mo na para sa'yo, kundi ano ba yung excitement ng Diyos na inilaan sa'yo. And number 3, ayan na. Number 1, God cares. Number 2, God offers the best. And number 3, God did it all. God did it all. Did it all. Did it all. Yan. Sino dito nakapanood ng movie? Tayo lahat nakapanood tayo. And when we watch a movie, yung pinapanood po natin ay merong director. Tama? May mga director lahat ng movie. At ang director ang nagsasabi o nag-instruct kung anong gagawin ng mga artista. Kaya nga, ano yon? Sino dito nagagalit pagka yung bida ay nabubugbog? Ano ka pa? Naapektuhan ka? Ano pa naman yung director na yan? Sinisisi mo. Huwag kayong makialam kasi sabi yun ng director. So yung movie po, yung director ang nagdadirect, kaya ang tawag sa kanya director. Pero meron din kasing nag-move who gives life to the movie. Ang tawag doon ay actor. Ina-act niya. Ginagawa niya. Siya yung tagagawa. And still, the director coaches, minumold niya yung actor, sinasabihan niya to become a best one someday. So meaning, lahat, most of what the actor gets is a contribution also from the director. Amen. Alam niyo po, walang actor na naging magaling nang walang director. Palagi silang merong mga director. Unless and until, kaya nga lang, sa isang movie, kung director ang nagdadirect at actor ang nag-a-act, kung walang actor, wala ring movie. Hindi naman pwede puro director. Diba? Wala ring buhay ang movie. Unless and until the actor acts,
there will be no beauty and life at all. So sa buhay po natin, I can say that God is a director. Hindi ng movie hindi ng drama or series ng buhay natin, but of our lives. Hallelujah. At bago pa man i-release ang movie, naka-release na ang script niyan. Amen. Alam na ng direktor kung mabubuhay ang bida sa huli or papalitan ang bida. Di ba in between sa mga series, meron totoong namamatay sa totoong buhay yung mga bida, di ba? So ang galing nila, nakakagawa sila ng mga shift. So the director already knows the one full movie. Alam na niya na sa huli, lalabas yung the end. Tapos ikaw nanonood ka pa rin. Kasi sabi mo dun sa dulo, merong lalo na pag mga suspense, baka may part 2. So, minumove mo hanggang huli. So, the director knows everything what will happen to the movie. And God is not just a director, but He's the best director of our lives. Ginawa niya na lahat ng makabubuti sa atin. Amen. Tingnan nga natin, ano bang binigay ng king? The king, kaya pala, sa huli, hindi mo pwedeng sabihin, kaya pala speechless yung tao, di ba? Tinanong siya ni king. Sabi niya, friend, paano ka nakapasok nang walang wedding garment? Hindi siya makapangatwiran. Kasi madali namang sabihin na hindi niya alam. Di ba? Madaling sabihin na walang nag-abot sa akin. Pero bakit hindi nakapagsalita? Kasi wala siyang maisip na dahilan. Dahil nakarating sa kanyang knowledge or nalaman niya na dapat ay merong suot na wedding garment. So the man was speechless. Amen. Kaya sa huli tama talaga ang Bible na walang pwedeng magsabi kay Lord na, Lord, wala kasing nag-share sa akin. Sabi ng Lord, anak ba ay friend, bakit hindi ka naligtas? Hindi mo nakilala si Jesus. Wala po kasing nagsabi sa akin. Hindi pala pwede mangyari yan. Meron palang magsasabi sa tao ng tungkol kay Lord, baka ni-reject lang nila. But praise and glory to God, sabi mo sa katabi mo, salamat nagkasama tayo ngayong gabi. Someone might invited them, but they refuse to come. Sabi ng Bible, every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Meaning, walang hindi plinano si Lord na makaalam lahat ng tao ng katotohanan. Kaya sabihin natin sa sarili natin, I will support the ministry of the gospel of Jesus Christ. Kasi totoo po na kailangan talagang may magsabi. Sabi naman sa Romans, di ba? How they will come to know if no one will tell them the message. Kaya ikaw ang pinili ng Diyos na magsabi ng mensahe about kay Jesus. Harvest is full, but the laborers are few. Minsan, few na nga lang yung laborer, pinapatay pa. Konti na nga lang, ginigisa pa. Nag-give up na. Sabi sa katabi mo, huwag tayo mag-give up. Kokonti na lang tayo. Amen. Pero mula sa'yo, pwede kang paramihin ng Diyos. Dahil ang hinahanap naman ng Lord, hindi marami agad Amen. Kung ikaw ay willing at nagmamahal sa Panginoon, hindi ka mag-give up. Yung iba, few na nga lang ang laborer, napapersecute pa, naghihirap pa. Minsan, di ba nga, kaya nga sa giving, nagkakakwentahan pa. Pero sa totoo lang, pag nagkwentahan, sa totoo lang, mas malaki pa rin ang bigay ng Diyos. Baka pag sinabi ng Lord, kwentahan tayo, gusto mo. Hindi po, joke lang. Hindi po, Lord. Kasi kahit saan ka tumambling ka ng paulit-ulit, pag nagkakwentahan, kung kwentahan lang ang habol natin, mas malaki pa rin. At hindi mo mabibilang o hindi mo makakount ang bigay ng Diyos sa atin. At hindi niya yon itinake sa atin personally. Hindi niya po yan isinusumbat.
Ang gusto niya lang maturuan ang puso natin na, anak, kaya mo bang magtiwala sa akin? Kaya mo ba akong sundin sa anumang sinasabi ng kanyang salita? Amen? Kaya sa hall na ito, ay nandito ang pinili ng Diyos, amen, na tunay na nagmamahal sa Kanya. Few laborers are here, and you will be used by God to harvest. Amen. Para marami ang makasuporta o makagawa ng ministry ng gospel ng ating Panginoong Hesukristo. And that is what also Jesus exactly did for us. He also cares, Matthew 11:28. He also provides everything we can do through Christ. Kaya naman pangangailangan natin, God can give. Amen? And He did all the best for us. That's why we called Him as a benevolent. Sabi ko, ano po ba yung word na kaya niyang gawin lahat para sa'yo? Nakita ko kay Google ay benevolent. Yan. Search nyo na lang. Amen? So, yan po ang tatlong character ng Diyos na nirepresent ng King dito sa pinag-aaralan natin. And praise and glory to God, makikita nyo ngayong June, di ba mga June bride? Palakpakan natin ang Lord sa buhay ng mga June bride at mga nag-a-anniversary. Talagang ang Diyos ang nagtatakda, amen, ng kanyang mga pagpapala sa atin. At remember this, it's not about only the material blessing na gusto ng Panginoon sa atin, but on how we will live while we are here on earth. Paano tayo mabubuhay ng may kaluguran at mabubuhay na nakakaayon o nakakalugod sa ating Ama. So God bless you po, and I pray, amen, na marami pa tayong matutunan about this wedding. And yugyugin mo lang uli yung katabi mo, sabihin mo, we will never give up. We may be few, but we will be more in the next days. In Jesus' name, amen. God bless you po, and I call Pastor Don to pray and for the conclusion. Pray.